Masama bang ilantad ang katotohanan na magmumulat sa mga mata na hindi nakakaalam? Masama bang ipagtanggol ang nakararami laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magseta para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang may tuturing ang pagkakabayan sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Riolunda. Sa lugar kung saan walang kalayaan at pinapatakbo ng mga dayuhan, nagkakilala si Teodora Alonzo Riolunda at Francisco Mercado, mga magulang ni Pepe. Hindi nagtagal nagkakilala si Francisco at Teodora at agad na niligawan ni Francisco si Teodora at palagi niya itong dinadalaw ang dalaga. Teodora, ngayon matagal na tayo nagkakilala at halos 5 buwan na akong naliligaw sa'yo. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Francisco? Nais ko sana ikaw ay akong pakasalan at ako'y makantikan sa iyo kung ang kasama. At ang aking ina, ama, kung iyo'y mararapati mo. Gusto mo ako makasalan? Aba, oo, Teodora. Ikaw ay aking tunay na mahal at wala nang ibang hinihiling pa kung ikaw'y makapiling sa kanila. Salamat, Francisco. At hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawang magsing irog. At sila ay binayayaan ng 11 anak. Ang kanilang panganay ay si Saturnina na sinundan ni Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Ang bunso sa 11 anak, si Jose o Pepe ay ika-7 anak ng mag-asawa. Sa isang napaka-perpektong gabi kung saan may isang malaking buwan na nakaagaw ng atensyon ng mga tao, kasabay noon ang isinilang ang isang bata. Ang lahat ay nabigla dahil sa kanyang kaibahan. Siya ay mayroong malaking ulo na malimit makita sa kanilang bayan. At ang batang ito ay pinangalan ng Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Riolunda o Pepe. Kayanin mo, Teodora! Malapit na lumabas ang bata! Ah! Hindi ko kaya! Teodora, kayanin mo yan. Pinaririto lamang sa tabi mo. Aray! Kayanin mo. Irin, Teodora! Malapit na lumabas ang bata! Lalaki ang inyong anak. Ito ng ating anak. Ito ba ang aking anak? Naging mahirap ang kapanganakan ni Teodora kay Pepe dahil na rin sa laki ng ulo ng bata. Noong ika-22 ng Hunyo, 1861 ay bininyagan ang batang si Pepe. Si Padre Rufeno Colantes ang nagbinyag sa kanya. Makalipas ang 3 taon, si Pepe ay 3 taong gulang na. Siya ay tuniruan ni Doña Teodora na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Natuto din siyang magdasal ng kanyang sariling dasal. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, e, ga, ha, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya. Magaling! Ikaw ay matalino. Walang duda, kaya't halika na tayo'y matulog. Opo, mga. Pumasok si Pepe sa kanyang silid at taghanda para matulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat sa lahat ng biyaya niya binigay mo sa amin. Salamat sa magandang kalusugan ng aking pamilya. Sana po ay bigyan mo pa kami ng maraming grasya. Amen. Kinabukasan matapos ang kanilang hapunan, minabuti ni Doña Teodora na basahan si Pepe ng isang aklat na kanya ng kinaugalian. Amigos de los Niños ang pamagat ng kwento. Ang mga bata ay naghahabulan at nadapa. Pepe, ikaw ba'y nakikinig? Anak, alam mo ba ang pabulang tungkol sa gamo-gamo? Hindi po, Mama. Kung gayon, ay ikukwento ko sa iyo, aking mahal na anak.
Ipinaliwanag ni Doña Teodora kay Pepe na namatay ang batang gamo-gamo dahil na rin sa ito'y lumapit sa apoy. Nasinabihan ito ng inang gamo-gamo na huwag lumapit sa lampara kasi masusunog ang kanyang pakpak. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, unti-unting nasunog ang pakpak nito at namatay. Ganyan po ba, Mama? Oo, Pepe. Kaya huwag mo gayahin ang batang gamo-gamo. Pero Mama, ako po isang bata at matapang. Bakit ko po kinakailangan pigilan ang aking sarili sa pag-abot sa aking gusto? Gaya ng gamo-gamo, naakit siya sa apoy at kaya siya namatay. Kaya kung gusto ko pong maghanap ang mga sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan ko pong mamatay, gaya ng gamo-gamo. Pangatwirang iyon ni Pepe ay kanyang naging inspirasyon hanggang siya ay lumaki. Sa kabila ng pagiging matanungin ni Pepe, may takot pa rin siya sa puong may kapal. Nang siya ay may malakas na pananalig sa puong may kapal. Nung siya ay 4 na taong gulang, namatay ang kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion. Kunestyon niya ang Panginoon kung bakit ang kanyang kapatid pa ang namatay. Bakit? Bakit? Bakit siya pa? Anak, tanggapin mo na ang mga pangyayari dahil wala na tayong magawa pa. Ang insidenteng iyon ang nag-iwan ng malaking pighati sa murang isip at damdamin ni Pepe. Makalipas ang maraming buwan sa taon ding yun, binigyan si Pepe ng pribadong tagapagturo ng kanyang ina na si Doña Teodora, si Maestro Celestino para sa kanyang pagbasa, pagsusulat, relihiyon at asignaturang matematika. Sumunod si Maestro Lucas Padua para sa pagtuturo ng mga basic ng lingwaheng Latin at Spanish. At ang panghuli si Maestro Leon Monroy sa pagtuturo ng patungkol sa pagpapahalaga ng sining. Mahusay, marunong ka na magbasa at magsulat. Higit pa yan ang pagiging alisto mo sa matematika at sa relihiyon. Sa tingin ko wala na akong may daragdag pa sa iyong kaalaman. Mahilig ka tunay na sining. Ang pag-istutor, pagbinta at higit sa lahat, pagsulat ng mga tula. Maraming salamat, mga maestro. Ngunit ako po ay nawawahala patungkol sa aking kalaman sa lingwaheng Espanyol at Latin. Hindi ko pa po ito masyadong kabisado. Huwag kang mag-alala, Pepe. Pagkat sa edad mo ito, ayaw ka naman kung saan lang mamukat ka at matutunan pa ang marami. Salamat po ulit, Maestro Padua. Sa mga araw na lumipas, napagdesisyonan na ni Francesco na kailangan na ni Pepeng pumunta sa isang paaralan. Ngayong namatay na si Maestro Monroy, kaya nga noong Hunyo 1869, Linggo ng hapon ay pinapunta na si Pepe sa binyan na inilalayan ni Pasiano. Kailangan na ng anak natin pumasok sa paaralan, Teodora. Hindi nang pwedeng dito na lang siya sa ating bahay palagi. Pero, alam mo naman masakitin ang mga anak natin, mahal. Hayaan mo, masasanay din dyan at kalakas din. Pinapatawag daw po niyo ako, Papa? O, Pasiano, ihatid mo ang iyong kapatid na si Pepe sa binyan. Dahil doon na siya mamalagi at doon na siya mag-aaral. Sige po, Papa. Kinalaunan ay naglakbay na sina Pasiano at Pepe patungong Binyan, Laguna. At matapos ang ilang oras na paglalakbay ay dumating na sila. Si Pepe ay pumasok na sa paaralan na pinagmumunuan ni Maestro Justiano Aquino Cruz at agarang nagsimula ang kanilang klase. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Konti lang po. Eh, magsalita ng Latin. Konti rin po. Sa Binyan, naranasan ni Pepe ang hindi niya naranasan sa kanilang bahay. Ito ang kanyang pinakaayaw sa lahat at tinawag na corporal punishment o ang pamamalo sa estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Hoy, Jose! Ay, hindi pala. Hoy, Chunggo! 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 Chonggo! Ako, Chonggo! Ikaw, bangus! 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 Bahala akong bagos! Kesa sa'yo, Chunggo! May team at panda! Dinagdagan pa ito ni Pedro, ang kanyang pinakamortal na kaaway noon, na anak ni Maestro Justiano. Bagamat mapait ang kanyang mga karanasan dito, may nagawa pa rin siyang magandang bagay gaya ng pagsulat ng kanyang pinakaunang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata, na naglalayong magkaroon ng sariling identity sa mga Pilipino at maging mapagmahal sa sariling wika. Bilang si Pepe ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Binyan ng 1 taon at kalahati,
Siya ay nangibabaw sa lahat ng mga kabataan na taga-Binyan. Sa mga pang-akademiko, nadaig niya ang lahat sa Espanyol, Latin at iba pang nilang mga asignatura. Ang pinakamagaling na estudyante sa taong ito ay si Pepe sa pagpapakita ng listo sa academic. Salamat po, Maestro. Jose! May bibigay ko sa'yo. Ngunit, tumungo muna tayo sa bahay. Ano may bibigay sa'yo? Opo, Manang Nene. Subalit, bago tayo tumungo sa bahay, kaya ganyan muna akong pumunta sa simbahan para makapagkasal. Ganun ba? Sige. Araw-araw itong ginagawa ni Pepe, mula sa kanilang bahay patungo sa kanilang eskwelahan, at pakikinig sa misa sa alas 4 at uwi sa bahay ng alas 10. Dumating na ang sulat ng pasasakad ng pulisya ng pumunta sa Kalamang. Talaga, Manang Neneng, ako'y lubos na nagpapasalamat at nagagalak. Taong 1,872 hanggang 1,877, si Rizal ay nagpatala at nag-aral sa Ateneo de Manila sa ilalim ng pangasiwa ng Hisweta ng Espanyol. Buenos dias. Buenos dias, Pepe. Pepe Pasiano, kapit Pepe. Pwede mo ba akong samahan ngayon? Kaya nang ulit yung exam ko. Sige, sasamahan kita. Good luck sa pagsusulit, Pepe. Gracias, Pepe Pasiano. Tara na. Dali-daling pumunta si Rizal sa silid-aralan. Pagdating niya sa silid-aralan ay agad siyang umupo. Post na ang oras. Pepe, pwede ba ulit tayo ang mga pera sa pagsusulit? Opo, Padre. Oo, Padre. Magaling! Isa, kumusta ka sa exam? Talaga po, Padre. Ako'y nagagalak sa resultang yan. Matapos makapasa sa qualifying examination o pagsusulit, Magandang araw po. Ito po ang resulta ng aking pagsusulit. Tama, hindi na kita manalangin tayo mo ka na. Saka napakakailangan mo, ang bayad mo pa. Ang liit mo para sa isang kapulat. Bakit ang lungkot? Hindi ka natanggap, tama ba? Nahuli po ako. Ang katawan ko po ay hindi ko ligtan. Hayaan mo, tutulungan. Sa anong kaparaan, Padre Burgos? Palitan lang ang iyong apelyido sa Rizal. Bakit, Padre? Basta, sundin mo lang ang sinasabi ko sa iyo kasi dahil kapag nabuto mong apelyido na nagtado ang ginamit mo, ito ay magbigay buhay sa mga tingan ng mga talingan. Kapatid mo si Pasiano, hindi ba? Oo. Si Pasiano at ang ating pamangkin ay isang matalik na magkaibigan. Sino mo pamangkin mo, Padre? Ang pamangkin ko ay isang leader ng mga sa eskwela. Siya ay ang ama ng Cruz. Jose, sundin mo lang ang ating sinasabi. Matatanggap ka sa ating susunod. Opo, Padre. nakinig si Rizal sa payo ni Manuel Ceres Burgos. Ginawa niya ito, sabi nito sa kanya. Binago niya ang kanyang apelyido na dating Mercado sa Rizal at pagkatapos niyang gawin ito ay natanggap siya sa institusyon na iyon. Senyora, tapos na po ang aking pinunta. Magaling. Maraming salamat po, Senyora. Marami akong natutunan sa iyo. Wala nga naman, sir. Sa ika-4 na taon sa Ateneo, nagtapos si Rizal ng degree ng Bachelor of Arts na may pinakamataas na akademikong karangalan. Nagukit si Rizal ng imahe ni Virgin Mary gamit ang kanyang lansita. Hindi napansin ni Rizal ang mga parayle na namangha sa kanyang ginagawa. Nagsulat si Rizal ng mga tula habang nag-aaral siya sa Ateneo. Ang una niyang tula ay pinamagatang Me Primera Inspirasyon, ang una kong inspirasyon. Sinulat niya ito nung siya ay 14 na taong gulang pa lamang.
Ang kanyang tula ay nakatuon sa kapanganakan ng kanyang ina. Nagsulat din siya ng maraming tula gaya ng El Embarque, Hymno a la Flota de Magallanes, Departure Hymn to Magellan's Fleet, at marami pang iba. Sapat lang natutunan ng aking anak. Kapag pinapunta mo ulit siya sa Manila at marami siyang malalaman at matutunan, baka sa tingin ko maputulan na siya ng ulo ng mga Kastila. Sige mahal, kausapin ko si Jose. Miho, matalino ka. At ayaw ko baliwalain kung katalinuhan mo. Kaya gusto kong mag-aral ka sa UST. Ngunit papa, hindi pa ako sigurado sa kursong ganito. Sabi sa iyo, no, sa tagapagturo ko, na pumili ka sa pamamagitan ng pagpapari at pagsasaka. Oo, ngunit naisip ko, kung ako nilato ko ang kinatuwa sa batas sa pagpipilisin niya. Pati, hindi ko kahit napunin mo ang puso sa batas dahil sa hindi ko naman ito kailangan dahil sa ang gobyerno at ikaw sa ating bansa at pinamumulaan ng mga Kastila. Kaya hindi nararapat sa iyo na kunin ang kursong ito. Miho, ang gusto kong kursong kunin mo ay patungkol sa filosofiya. Magyawala ka sa aking Pepe. Ang aking ina ay matagal na nagdurusa sa sakit ng mga mata. Ngunit ayaw niya kung paupiraw mo magamit sa ibali. Gusto na ikaw mismo ang nagwala sa kanya. Kagaya nga ng inisip. Sa kabila na yung pag-aaral ko, gusto mo akong makatapos ng aking pag-aaral. Huwag kang mag-alala na. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ko ang sakit sa iyong mata at nang makikita kang muli. Kung ang lahat ng makikita ko ay kondisyon ng pang-aabos at nawala ng pag-asa, gugustuhin ko na lamang magulang. Mama, ako ang una mong makikita kapag gumaling ka. Ayaw mo ba yun? Mas lalong gumapang ngayon ang iyong anak. Siguro marami ka na mabay pinayag sa mga sabi ng tahan mo. Maria, hindi ko sila pinaiyak. Sa halip, pinasaya ko pa nga sila. Sana makita mo ang lahat ng nakita ko. Mapuntahan ka ng maraming lugar sa buong mundo, Mama. Pero, bata ka pa, Pepe. Bakit gusto mong pumunta sa maraming lugar at makita ito ng sa Huwag kang gagalaw niya. Titignan ko muna ang lagay ng iyong mata. El cerebro, el corazón, los pulmones. Bueno, Fernando, por favor, quédate aquí. Sí, señor. ¿Tú por qué? Sí, señor. Ahora tú quieres subir las escaleras de sus alturas. Este niño tiene menos frutos que Fernando. Lo que significa que, señor, superior a los Filipinos. Bueno, de la parte de que es más. Profesor, si la altura fuera la única razón por la que españoles son superiores, entonces ¿por qué España, al algunas de sus colonias, ante los nativos, que son más bajos? ¡Pertinente! ¡Salir de esta clase! Ito ang magiging sekretong kasunduan natin. Pupunta ka sa Europa upang mag-aral ng medisina at gawin ang mga kailangan upang makatulong at mapalaya ang ating mga kababayan. Ngunit kuya, di ko ako mananatili para alagaan ang ating magulang at pangasawaan ang ating buhay. Hindi ko muna isipin ang pag-asawa upang magawa ko ang aking mga tungkulin sa ating magulang at sa pagsasaka at sa pagsusuporta sa iyo. Ngunit kuya, kung hindi na lamang ikaw ang pumunta, bakit kailangan mo ako? Ay malaki ang pinabang mo sa paglalakbay sa Europa. Hindi ka lang doon mag-aaral, kundi ilalagdan mo din ang baho ng pamumuno ng Espanyol. At makikilala mo din ang ibang Pilipino doon. Pero huwag kang mag-alala.
Pagkakaroon pa ng kalayaan, pagsulat at mumugit ng reforma at justisya ng kailangan ng ating bansa. Anong mangyari sa amin ni Leonor? Bakit ang dami mong tanong? Sa isang beses pwede mo bang huwag mo munang isipin ang inyong sarili? Isipin mo ang makakabuti sa lahat. Jose, maaari mo bang i-quit sa segunda? Para naman malas mo ang iyong galing sa sini. Sige pa. Punta ka na doon, segunda. Ihani si Jose sa ganda ni Segunda at ito ang nagbunga ng magandang relasyon. Jose, nandiyan na si Segunda. Paparating na siya. Talaga ba? Magandang umaga, Segunda. Magandang umaga, ganito. Magandang umaga din sa iyo, Jose. Magandang hanapin sa iyo, siguro. Maiwan na muna kayong dalawa. Kumusta, Jose? Okay lang naman ako sa kanila. Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Ako ay uuwi na sa bahay lang sa kanila. Para baka hindi na kita makita ng email bakasyon. Ako man, Jose, ay uuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Ganun ba? Dadaan ka naman kayo sa Kalamba, di ba? Bago kayo dumiretso sa iba. Magkikita pa tayo. Paalam. Umalis si Jose ngunit dismayado si Segunda dahil may inaantay siyang sabihin si Jose para ibigay ni Segunda ang puso sa kanya. Kinabukasan ay nalaman ni Jose na hindi dadaan ang pabor sa nagdala kay Segunda sa Kalamba. Jose, ano bang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at natutunan. Baka ikay mapuputa na ng iyong ulo. Mahal, pigilan mo nga yung anak mo sa pinaplano niya. Hayaan mo siya, mahal. Kung ayan ang nais niya, pagbigyan natin sa kanyang pagkataong makadesisyon ng kanya. Ina, suportahan lang natin si Jose. Mas maganda siguro mas maintindihan niya ang lagay ng ating bansa at pamagitan ng edukasyon. Alis na po ako. Ama. Napagdesisyonan ni Jose na kunin muna ang kursong philosophy at letters habang inaantay ang pagsagot ni Padre Pablo Ramon sa kursong nagbabagay sa kanya. Ginamit din niya ang apelyidong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mga mata ng mga Espanyol sa universidad. Habang siya ay mabuting nag-aaral sa UST, ay hindi siya maiwasang magkaroon ng relasyon sa babae. Jose, hindi ko may tatanggi na sa loob ng ilang araw ay nahuhulog ang aking loob para sa iyo. Ngunit, alam mo naman na ayaw ng iyong ama sa aming pamilya. Ayaw ko sana magkasakitan pa tayo. Makalipas ang ilang araw ay tinigilan din ni Jose ang pagbisita kay Binibining Leonor Valenzuela sa kadahilan ng hindi pa niya makalimutan ang kanyang segunda at ang ayaw niyang kanyang ama sa pamilya ni Binibining Leonor. Ganito mo babasahin ang masulat ni Pablo Jose. Tapat mo lang sa ako'y upang makita mo ang mga sulat. Ganun ba, Jose? Oo, Leonor. Hindi nagtagal ay tinigilan din ni Jose ang pagsuyo niya kay Leonor Valenzuela. Isang Leonor pa ang niligawan ni Jose at siya ay si Leonor Rivera. Leonor, minsan ay hinihilip ko kay Badhan. Minsan ay hindi na lamang tayo magpinsan. Hindi ko na kasi kayang pigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko nang ipahirati at iyong damdamin at asapin habang tayo ay mag-asama. Gusto kong yakapin ang hinaharap buong puso kasama ka. At hindi kita iiwan magpakailanman. Subalit, Jose, paano kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano na lang ating gagawin? Itatanan kita kung magkaroon ako. Ngunit, pilihin muna natin sa ating mga kapag-anak. Pilihin natin bukyan. Tatawagin kitang tayo mismo ngayon upang hindi sila makakatakot. Ngunit sa lahat ng pagkakataon ay nakangiti si Jose. Stupido! Gobernador General Primo de Rivera, Vera esta jerga posada por el teniente. Estaba esperando cuando me pasen nombre de cuenta de que era un teniente y él hizo esto. Lo siento, Rizal, pero estoy ocupado dejar.
Napagplanuhan ni Rizal ang mangibang bansa upang doon mag-aral. Nakita niya sa UST ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral at nagpaalam na siya tungo sa Espanya. Kamusta na kaya ang aking kapatid nasa Europa? Sulat para kay Pasiano! Mahal kong kapatid, salamat sa iyong pagsuporta sa plano kong maging pambansa. Ilan lamang kayo na nakakaalam ng aking ninanais, tulad ni Ate Ternina, Lucia, Sio Antonio, Valenzuela at iba nating kaibigan. Sabihin mo sa ating mga magulang at kay Leonor na maganda ang aking lagay dito sa Espanya. At patawarin nila ako sa aking pagtakas. Hindi ko makakalimutan ang aking misyon. Ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lingwahe at adwana, industriya at komersyo, ang gobyerno at ang batas dito sa Europa. Ito ay isang paghahanda ko upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Nagmamahal, Pepe. Noong 3 ng Mayo taong 1882 ay sumakay si Rizal sa Salvador na tungong Singapore. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay tungo sa kanluraning bayan. Lumipat naman siya sa barkong Jimna patungo ng Europa. Nadaanan niya ang Point Gali, Colombo, karagatan ng India, Cape o Guarda Fall, Aden at Suez Canal. Ang kanyang paglalakbay, inabot si Rizal ng 5 araw upang matawid ang Suez Canal na ginawa ni Ferdinand de Lesseps. Noong 11 ng Hunyo ay nakarating sa Naples sa isang lungsod ng Italia at naalala niya ang Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Tom's life was not wasted. Living a Christian life and helping others is made one happy. I wish Tom could help me today to write something about brutalities experienced by Filipinos. Walang tulong natanggap si Rizal mula sa kaibigan niya noon na sumang-ayon sa kanyang magsulat ng isang nobela. Kaya napagdesisyonan niyang mag-isa itong gawin. Sinimulan ni Rizal ang kanyang unang nobelang pinangalanan niyang Noli Me Tangere o Touch Me Not. Sergerte Blomentri. Ich habe gehört, dass Sie Studenten an Serie sprachen, in diesem Brief sind zwei Nutzer. Die Einzelner sprachen geschrieben wurde und die Tagalog. Es ist gut, was ist genau. Wir were sprachen mit Wilchen Rosen Rizal. Ito ang pinakaunang sulat ni Rizal kay Blumentritt. Sa wakas, natapos ang ilang taon, ay natapos na din ni Rizal ang Noli Me Tangere. Ngunit siya ay naharap sa kadiliman dahil sa panahon ng taglamig noong 1886 ay naging isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng ating bayani. Hindi siya makakain ng maayos at nangangayat na muntikan din niyang itapon ang nababagang apoy ang Noli Me Tangere. Jose, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Walang dumating na pera at kanilang pera siya ngayong nakaraang buwan. Isang beses na ako kukuman. Ako na nga naglalala sa akin na dito. Ganun ba? Nandito ako pala natulong sa'yo. Maraming salamat, Viola. Matipid mag-isip si Rizal, kaya nagtanggal siya ng ilang pahina sa Noli upang mabawasan ang kanyang babayaran. Tinanggal niya ang Elias at Salome at iba pang sipi ng nobela. Sa wakas, nakanap na din tayo ng maglilibag ng Noli Me Tangere. Ang laki ng tipid natin sa Berlin Airport Structure Action Gesellschaft na humingi lamang ng 300 piso para sa 2,000 kopya. Masyado ka namang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran ang gastos kahit sa iba tayo magpalimpang. Mas mabuti lang na makatipid tayo. Viola, itong manuskritong ito ay binibigay ko na sa iyo. Salamat sa tulong. Balang araw ay magpapalkan ko rin ng lahat ng pamilitan na naidulog mo sa akin. Salamat, Rizal.
Dumating na ang padala ni Pasiano mula sa Calamba. 1,000 piso ang natanggap ni Rizal at dali-dali niya itong binayaran ang 300 piso na kanyang utang kay Maximo Viola na ginamit sa pagpapalimbag ng Nole. Matapos sa matindi mong karanasan, papalitan natin yan ng masasayang pangyayari. Libutin natin ang iyong para sa may natila pa naman sa pera ko at kadadating lang ng nalitas galing kay Pasiano. Magsaya tayo sa Maaari nga. At nang may bayunin naman ako sa paglalakbay pabalik sa Pilipinas. Magandang ideya yan. Nagsimula ang paglalakbay ng dalawang aktor sa Potsdam na pinakamalapit na tourist destination sa Berlin. Sumakay sila ng tren galing Berlin tungong Dresden na mayroong ngayong floral exposition. Nakausap nila si Dr. Adolf B. Meyer, nakasalubong din nila si Dr. Fyodor Jagor na nagbigay ng payo na abisuhan si Professor Ferdinand Blumentritt na sila ay bibisita at baka ito ay magulat at atakihin. Sinunod nila ang sinabi ni Dr. Hagor at noong 13 ng Marso, 1887 ay una nang nagkita si Rizal at Blumentritt. Magaang tinanggap ng matandang Austrian ang dalawang lalaki. Sila ay nilibot nito sa magagandang tanawin sa Letmetritz na ikibinaghani ng dalawang Pilipino. Upang makabawi sa profesor ay naghanda ng salo-salo si Rizal at Viola sa Hotel Cribs ng isang gabi bago sila umalis. Naiwan ni Rizal ang kanyang diamanting stick pin sa Hotel Cribs. Sunod nilang nakita ang makasaysayang lungsod ng Prague. Nakilala nila si Professor Welcome ng Natural History ng Universidad ng Prague. Binisita nila ang mga museo, mahalagang tanawin at mga laboratorio. Sa Vienna ay sumakay ang dalawa sa bangka upang magpakasaya sa tanawin sa palibot ng ilog ng Danube. Napansin din ni Rizal ang paggamit ng mga tao sa paper napkins. ang mga iyon ang mas economical pa kaysa sa cloth napkins. Nagtapos ang biyahe sa Linz. Dumaan din sila sa Salzburg at tinikman ang pinakamasarap na beer sa Germany na makikita lamang sa Munich o Munich Beer. Binisita nila ang Ulm na may katedral na pinakamalaki at pinakamataas sa buong Germany. Sa rainfall ay nabighani sila sa ganda ng pinakamagandang talon sa buong Europa, ang Cascade of Rhine. Tinawid nila ang frontier patungong Iskahausen, Switzerland at namangka sa Liman Lake sa Geneva kung saan pinakita ni Rizal ang kanyang galing sa pamamangka. Dumating ang ika-26 na kaarawan ni Rizal at siya ay nanlibre noong araw na iyon. Nagtapos ang kanilang pagsasama nang naghiwalay sila sa Geneva. Bumalik na kasi sa Barcelona si Viola habang tinutuloy ni Rizal ang kanyang paglalakbay tungo sa Italy. Dumating si Rizal sa Italia matapos sa Geneva. Binisita niya ang Turin, Milan, Venice at Florence. Noong ika-27 ng Hunyo ay dumating siya sa Roma na tinatawag na Eternal City as City of the Caesars. Binisita niya ang Vatican na tinatawag na City of Popes. I'm tired as a dog, but I will sleep as a god in the city of heroes. Mahal kong Ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa 15 ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay magkikita-kita na tayong muli. Nagmamahal, Jose. Ikatlo ng Hunyo, 1887 ay naglakbay pabalik ng Pilipinas si Rizal. Nasakyan niya ang parehong barko na nagdala sa kanya sa Espanya, ang Jimna. Kasabay niya ang ilang mga taga-Europa at ilang Asyano at sa pangalawang pagkakataon ay natawid niya ang Suez Canal. Sinakyan naman niya ang Haipong na patungong Maynila sa siyudad ng Saigon noong 2 ng Agosto. Matapos ang maganda at kalmado niyang paglalakbay sa dagat ng China, ay dumating na din siya sa Maynila noong 5 ng Agosto. Binisita niya ang kanyang mga kaibigan sa hindi nagbagong kapital
Pagkatapos magpaalam ay nagpatungo na si Rizal sa kanyang bayan, ang Calamba. Dito ay inaantay siya ng kanyang pamilya. Tay, inay, gusto ko sanang bisitahin ang aking ginawa. Hindi maaari. Alam mo ba na mainit ka pa sa mga mata ng praile? Gusto mo na ba mawala sa mundo? Bilang ama mo, ay iingatan kita at hindi ako papayag. Kung yan ang gusto ninyo, susundin ko. Pagkatapos makapagtatag ni Rizal ng isang klinika ay napagtanto niya na simulan ang kanyang pangalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit hindi maitatanggi na marami ang bumabatikos sa Noli Me Tangere. Ilan na diyan ang 8 polyeto na sinulat ni Padre Jose Rodriguez, ang mga praile na nag-init dahil sa pagkalabas ng katotohanan nangyari sa Pilipinas. Dinepensahan din ng Nole ang ilan sa malapit na kaibigan ni Rizal. Buenos días, Rizal. Mi gustora tides las Filipinas para que no ponga en peligro alguna de sus amigos y familias. Asimismo, hizo de no ver a cumbre bien morir cosa de los frailes. Sí, lo creo. Voy a salir di invitado. Quédate y que Dios los bendiga. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli si Rizal ng bansa. Hindi niya maatim na masaktan ang kanyang pamilya at mahal sa buhay dahil sa kanyang pagsulat. Alam din niya na mas makakatulong siya sa pagising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung magsusulat siya sa ibang bansa. Bago siya makarating sa Japan, ay dinaanan muna niya ang Hong Kong at Macau. Sakay ang Oceanic ay nakarating siya sa Japan, Sakura no Toche o Land of Cherry Blossoms. I would like to arrange how much will it cost in Raso? For what na sinihari kahit ticket isa. Here, it's 1,000 yen. Keep the change. Oh, I got the data. Arigatou gozaimasu. Nag-aral si Rizal ng Nipongo upang maintindihan ang mga kanilang sinasabi. Samantalang tumira si Rizal sa Spanish Legation, ayon sa imbitasyon ni Juan Perez Caballero. Isang araw ay nakita niya ang isang magandang binibini ng Japan. Nagtanong-tanong siya sa mga empleyado ng legation upang makilala ang dilag. Yol, Michutapche, Koriwa, Sarjare, Kariwa, Kushinkan, de Utone, Todo Marione, Shashwarita, Madero, Bayan na Ishidas. Rizal, Sorewa, Natam, Nete, which is Chipalante, Fose? see. I thought I had to study more about Japan. I am lucky that we could speak 2 languages there. Let us be friends. Please take care of her. Dito nagsimula ang magandang pagtitilingan ni Rizal at Usisan. Siya ang naging gabay, guro at tagasangin. Lahat ng hinahanap ni Rizal sa isang babae ay nakita niya kay Usisan. Ngunit noong 13 ng Abril, 1888 ay nilisan na ni Rizal ang Japan. Patungo siya ngayon sa Estados Unidos. Kahit alam niya na nasaktan niya ang kanyang mahal na si Usisan, ay kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at misyong palayain ang bansang Pilipinas. Dinaanan ni Rizal ang Estados Unidos sa kanyang paglalakbay sa Europa. Nakita niya ang magagandang tanawin tulad ng San Francisco, Sacramento, Reno, Ogden, Denver, Farmington, Colorado, Nebraska, Illinois, Chicago, Canada, Albany, New York, at Liverpool. Madami siyang nakitang magandang tanawin tulad ng Salt Lake City, Missouri River, Hudson River, at the Statue of Liberty.
Pinalawak ni Rizal ang kanyang kaalaman sa kasaysayan sa pag-aaral ng British Museum sa Bibliothèque Nationale. Nakapagsulat din siya ng kanyang bersyon ng Morgas Successos de las Islas Filipinas. Nakapagtatag at naging parte ng ilang promenteng asosasyon tulad ng La Solidaridad. Thank you for inviting me to speak with you, Mr. Beckett. It is our pleasure, Jose. We have not done this in years and we have found ourselves excited new. Pity, would you like to try my mango? I planted it myself. It is very sweet and tasty. Okay. Ah, it is really sweet. Thank you, Gere. Seems my daughter likes you, Jose. It is Jose. This is my favorite fruit. Kailangang ipagpatuloy ni Rizal ang kanyang misyon, kaya noong ika-19 ng Marso, 1889 lumiban na si Jose patungo sa Paris. Tumira siya dito simula noong Marso 1889 hanggang sa Enero 1890. Dito ay nagkomento si Blumentritt sa ginawa ni Rizal na bersyon ng Successos de las Islas Filipinas. Naisulat din ni Rizal ang The Philippine, A History Hints, and The Indolence of the Filipinos at ipinagpatuloy niya ang El Filibusterismo na kasama niya dito si Jose Alberto. Nanaginip si Rizal ng masamang pangitain. Nakita niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan na patay na sa Pilipinas. Kailangan ko makabalik sa Pilipinas. Nakadating din sa kanya na lumala ang problema sa lupa sa Calamba. Nakakabata kong kapatid, malungkot mang sabihin na ngunit natalo ang kaso namin sa Maynila. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito pero nag-apila na kami sa Korte Suprema ng Espanya. Kung maaari ay pangasiwaan mo at tulungan ang mga magdidepensa sa amin. Nagmamahal, Pasyano. Samantala nahulog ang damdamin ni Petit Jacobi kay Rizal. Ngunit hindi sila natuloy sa mas malalim na pagtitinginan. Iniyakan ni Petit Susan si Rizal nung umalis ito papuntang Madrid. Dear Rizal, et Dios mama, parce que je pense toi, serai la rappel, Nathan Gradiscussion. Je vais ta présencer à mes côtés. Au revoir, s'il te plaît, écris-moi, Petit Susan. Dumating si Rizal sa Madrid ngunit madami siyang hindi magagandang pangyayaring naranasan dito. Isa na diyan ang muling pagkatalo ng kanyang pamilya sa Korte Suprema ng Espanya. Ikalawa ay ang pagkamatay ng isa niyang kaibigan na Jose Panganiban. Ikatlo ay ang away nila ni Antonio Luna noong kinutya nito si Nelly Busted. Ikaapat ay ang pag-insulto ni Wenceslao Ritana sa pamilya ni Rizal na ikinigalit naman niya at hinamon sa isang duelo ngunit ito ay pinakamasakit. Mahal kong Jose, gusto ko munang humingi ng kapatawaran mula sa iyo. Naging masaya ako sa mga segundo, oras, araw, taong magkasama tayo. Ngunit, bakit iniwan mo ako? Araw-araw kitang hinahanap. Gabi-gabi akong hindi makatulog kakaisip sa iyo. Masakit iyon. Jose, ayaw man kitang saktan pero inaayos na ng aking pamilya ang aking kasal. Ikakasal ako kay Henry Keeping na isang Luton. Patawarin mo sana ako. Laging magmamahal, Leonor. Dahil sa sakit na nararamdaman ni Rizal dulot ng pagpapakasal ni Leonor Rivera, ay nagbakasyon muna siya sa Beatriz kung saan siya ay tinanggap ng mga Busted. Si Rizal ay nahulog kay Nelly dahil siya ay Pilipino, kundi dahil din sa angking talino at moralidad. Porque en aceptar vos pasma de madre, que vos seres antojestas? Eso es de sole. Mais malo te setu. Ausiendo, precisme, in ause, camere, niaime. Pasque, eso es sol, bilspere. Alors soyons ames et maîtres en cette relation. Espere que, por votre bien, et au iboy ko namin. Lumisan na si Jose patungong Ghent upang ipalimbag ang natapos niyang El Filibusterismo. Warum stop die het? Abdrucken. Pan men buek, betelme.
Omdat je nog hebt betaald, minst op boer het afdrogen het hele boek. We zullen stoppen met de publicate, tenzij komt ons betalen het gehele bedrag. Nalaman ni Valentin Ventura ang kalagayan ni Rizal at dali-dali itong nagpadala ng pera na makakatulong sa paglilimbag at noong 18 ng Setyembre, 1871 na ilabas na din ang El Filibusterismo. Agad-agad na nagpadala si Rizal ng mga kopya nito sa kanyang mga kaibigan. Matapos maipalimbag ang El Filibusterismo, ay nagtungo na si Rizal sa Hong Kong kung saan nagtayo siya ng isang klinika. Tinulungan si Rizal ni Dr. Lorenzo P. Marquez, inoperahan ni Rizal ang kanyang ina na halos bulag na at napagaling ni Rizal ang mata ni Doña Teodora. Numating na din ang Pasko at masaya itong pinagdiriwang ni Rizal kasama ang kanyang pamilya sa Hong Kong. Ama, ina, mga kapatid, matagal ko nang inaantay ito na tayo magkasama-samang muli. Ako ay lubos na nakagalak na kayo nakapunta dito sa Hong Kong. Maging ako rin, anak. Nagagalak ako makita kang muli. Maging kami rin, Jose, ay lubos din nagmulila sa iyo. Oo ba, Jose? Tila maganda ang buhay mo dito, anak. Hindi naman baka. Tara na, at ipapasyal ko kayo dito. Hindi alam ni Rizal na mayroon pa lamang pinaplano ang Gobernador General na hulihin siya sa kanyang pagbabalik. Nagkaroon ng madaming talakayan sa Dispujol at Rizal. Tinanggihan ng Gobernador General ang plano ni Rizal na maipadala ang mga Pinoy sa Borneo. Señor Rizal, hemos encontrado esto en las fundas de las almohadas de su hermana Lucia Historias Preles Pobres, que es una sátira contra bienes dominicos. No sé de dónde salió esto, cuando llegamos a Manila. Los inspectores comprobado a fondo nuestro equipaje. Ese no es nuestro. Kumalat ang balita na si Rizal ay hinuli ng Gobernador General at pinatapon sa Fort Santiago. Hindi naglaon ay pinadala siya ng disposal sa dapitan. Siya ay hinatid ni Kapitan Del Gras noong 17 ng Hulyo. Noong una ay mag-isa siyang naninirahan sa dapitan. Si Rizal ay tumira sa bahay ni Kapitan Carnicero. Siya ay binigyan nito ng kalayaan kaya hindi siya masyadong tinamad dahil madami siyang ginawa. Siya ay nanalo sa lottery ng 6,200 pesos. Ang 2,000 ay binigay niya sa kanyang ama habang binalik ang 200 peso kay Basa na pahiram noong pinalilimbag ni Rizal ang El Filibusterismo. Si Rizal ay nagtatag ng sarili niyang bahay sa Talisay. Dito ay inimbita niya ang kanyang pamilya upang manirahan kasama niya. Nagtayo din siya ng kanyang sariling paaralan at nagturo sa mga bata nang walang bayad. Good day, Dr. Rizal. I would like to inquire on the health of my stepfather. Okay, kindly send him in. I am sorry, but I cannot read this news because it is well now. Naging matamis ang pagsasama ni Rizal at Josephine. Sila ay nagnanais magpakasal ngunit hindi sila pinayagan ni Father Obac dahil kailangan pangkunin ang pahintulot ng bishop sa Cebu. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Kasi tinatanggap kita ng buong buo at nanais ko mamuhay kapiling ko. Nagbunga ang pagmamahalan ni na Josephine at Rizal. Nagkaroon sila ng anak ngunit dahil hindi magandang biro ni Rizal, ay ipinanganak ng maaga ang batang pinangalanan nilang Francisco. Ang bata ay namuhay lamang ng 3 oras. Nabalitaan ni Rizal na ang kanyang dating minahal na si Leonor Rivera ay binawian ng buhay. Bakit? Bakit mo nilisan ang mundo ng maaga? Maaring mahaba pa yung buhay. Bakit? Si Rizal ay parang ibong nawala ng pagpag, isang palaka na naputulan ng dila o isang lampara na nawalan ng mitsa. Gobernador General Ramon Blanco, mi interno de que hay una necesidad de médicos en Cuba a causa de la revolución
en el curso y las epidemias. Me gustaría a mí mismo como voluntario para ayudar a otra colonia de España. Respetar Jose Rizal. Ilang buwan ang nakalipas at walang natanggap si Rizal na sagot mula kay Gobernador General Ramon Blanco. Pero nung unang araw ng Hulyo dumating ang pagtanggap ni Gobernador General Blanco sa preposisyon ni Rizal na maging physician sa Coba. At noong ika-31 ng Hulyo, 1876 ay nilisan ni Rizal ang dapitan upang magpunta sa Maynila, pagkatapos ay Barcelona at Coba. Noong ikalawa ng Setyembre, 1876 ay nakalabas na din si Rizal ng Pilipinas sakay ng Isla de Panay. Nagkaroon siya ng simpleng paglalakbay sa Singapore. May nagbulong sa kanya na siya ay huhulihin pagdating sa Espanya. Por favor, traten con atención para el resto del viaje. Como usted quiera. El comité habla ya decidir que la acusación de tener un delito de traición a la patria se dice que es culpable más allá de toda duda razonable. Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonso Rayaranda, kinasuhan kang paghihimagsik ekspedisyon sa buwatan at wala kang karapatang magsuri sa mga testigo laban sa iyo. Gusto na! Sasama na ako sa inyo! Carlos Rizal, ito ang unang pagkakataon. Pinarinig ko sa iyo ang masamang salita na yung binitawan ng Andrade. Para bang napagaling mo magmura. Ang nangyari sa iyo ay hindi tama. Hindi patas. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataon. Tamang pagkakataon. Minamalikula na nila ang mga paglilitis. Bakit ba galit mo galit ka? Sa totoo lang, ako naman ang mamamatay, hindi ikaw. Hindi ko ito matatanggap, Rizal. Ako ay magbibitiw na sa tungkulin sa gobyerno. At bakit? Pabalik na lang ako sa Espanya. Nahihiya ako, nahihiya sa'yo, sa mga kababayan mo, sa mga Pilipino dahil hindi ako nagtagumpay na pagtanggol ka. Patawarin mo ko, Rizal. Wala ka dapat ikahiya. Ayos lang naman ako. Ayos lang. Paumanhin, senyor. Maaari ko bang makausap si Gobernador Polihia? Siya lamang ang makakatulong sa aking anak. Hindi pa pansinin ng gobernador ang itong usapin. Maawa ka, senyor. Siya lamang ang taong makakatulong sa aking anak. Para niyo na po maawa. Tulungan niyo po ang aking anak. Senyor, Mahal kong para kapatid, niyo na po maawa. mula sa higit sa 4 na taon na hindi tayo nagkita o sumulat sa isa't isa, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi sa iyong bahagi o isip, ngunit dahil sa pagkakakilala natin sa isa't isa, ay hindi na natin kailangan ng mga salita para magkaintindihan. Ngayon na malapit na akong mamatay, iniaalay ko ang huling linyang ito sa iyo upang sabihin sa iyo kung gaano ko ikinalulungkot na iwan kang mag-isa. Sa mundong ito na ang pasanin ng buong pamilya at ng ating mga magulang. Ilibing mo ako sa ilalim ng ating lupa at lagyan ng krus ang ating libingan na may petsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Yun lamang, Mama, ang aking huling hiling. Anak. Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, iding maligaya sa aming pangano, at paralas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ang ganap na tuwa, sa iyo yaring buhay, nalantan at abay. Naging dakila may iaalay rin nga, kung dahil sa iyong ikatilimang.
Ang nangasaliglaan, dungog sa paglatan. Handog din sa iyo ang kanilang buhay. Hirap ay dipansin at di gunang-gunang ang pagkaparool o pagtagumpay. Bibitaya't madalang mabangis na sakit o pagkikibakang lubhang mapanganib. Awang titiisin kung ito ang nais ng bayat tahanang pinakaiibig. Ako'y mamamatay ngayong minanganis. Ang kulay ng langit na nanganganinag. Ibinababalang araw ay sisikat. Sa kabila niyang mapanglaw na ulit. Kung dugo ang iyong kinakailangan sa ikadidilag ng iyong pagsigaw. Dugo ko'y ibubot sa isa man lang. Nang gumigiti mong sinag ay kumino. Ang mga nasa ko mulang magkaisip. Magpahanggang ngayon maganap ang bait. Ang ikaw makitang hiyas na marikit ng dagat silangan na nakalilikit. Na umoy maniningning at sa mga mata. Mapait na luha bakas may wala na. Wala ka ng puot, wala ng bilsa. Walang kadungo at muntimang pangamba. Sa sandaling buhay maalam kong nais. Ang kagalingan mo't ang paiwang sulit. Ng kaluluwa king dayak ng aalis. Ginhaway kamtan mo, anong pagkarikit? Nang maapat ikay mapataas lamang. Mamatay at upang mawigyan kang buhay. Malibing sa lupang puspos ng kalikat. Sa silong ng iyong langit ay may himlay. Kung sa ibang araw, ikaw ay may mapansin. Nipot na bulaklak sa aba kong libing. Sa gitna ng madamong masisinsin, hanggat ang halik mo'y itaos sa akin. Sa sangyo ng iyong pagsuyong matamis. Mataos na tagkoy ng may sintang sipsip. Bayang tumanggap noo ko ng init. Na natatabunan ng lupang malamig. Bayan mong ako'y malasin ng buwan. Sa liwanag niyang hilanat malamlam. Bayan ihatid sa aking liwayway. Ang banaang niyang dagiling na paparam. Bayaang humalik ang simoy ng hangin. Bayaang sa kunting masaya'y awitin. Nang darapong ibon sa krus ng libing. Ang buhay payapang ikinaaliw. Bayaang ang araw na lubhang malingas. Pawiin ang ulan. Gawing pawang ulap. Maging pangunuring sa langit umakyat. At ang aking daing ay mapakilangkap. Bayaang ang aking maagang pagpanaw. Itangis ng isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ng dasal. Ako ay iyo sanang idalangin naman. Idalangin mo rin ang di nagkapalat na nangamatay na't yaong nanganhirap sa daming pasakit at ang lumalanghap naming mga ina luhang masaklap. Idalangin 10 ng bawat ulila at nangapipiit na tigib ng dusa. Idalangin mo rin ikaw ay matubos na sa pagkaaping laong binata. Kung nababalot na ang mga libingan ng sapot na itim ng libing na panglaw at wala ng tanag kundi pawing patay, huwag gamalain ang katahimikan. Pagpitagan mo ang hiwagang lihim at mapapakinggan ang tinig marahil ng isang saltero. Ito nga'y ako ring inaawitan ka ng aking pagkiliw. Kung ang libingan ko'y limot na ang madla, ay wala ng kurus at bato mang tanda. Sana mga bukid ay ipaubayang kung talit isabog ang nagiging lupa. Ang mga apo ko'y bago pa ilang lang, mauwi sa wala ng pinanggalingan, ay makalat muna ng parang kapupunang iyong alabok sa lupang tungtungan. Sa gayoy wala nang anuman sa akin, nalimutin mo man aking lilibutin. Ang himpapawid mo parangat hangin, at ako sa iyo'y magiging taginting. Bango, tinig, higing, awit ng saya, liwanag at kulay na lugod ng mata't uulit-ulitin sa tuwi-tuwi na. Ako'y yaog na sa bayang payapa, na walang alipit, punuing mapang-abang. Dooy di namamatay ang paniniwala at ang naghahari na Diyos na dakila. Paalam anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't unang nakanaig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong lagi ng ligalik. Paalam na liyag, tanging kaulayan, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan.